Sa punto pong ito, mga boss, alamin naman natin kung handa na nga ba ang mga Pilipino kung sakaling magkaroon ng malakas na paglindol. Makakasama muli natin si Jules Gia. Maraming salamat sa iyo, Audrey. Tama yan. Dahil ay tinamaan ng isang malakas na lindol ang bansang Nepal. Kaya naman pag-uusapan natin ngayong umaga kung ano ang mga paghahanda na kailangan natin gawin kung sakaling sa Pilipinas ito mangyari. Kaya ngayong umaga, makakasama natin mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ang PhilVox, walang iba kundi si Director Renato Solidum. Good morning. Good morning, Jules. Okay, sir. So, welcome back again to the studio. So, kamakailan nga lang po ay nangyari isang malakas na lindol sa Nepal. So, let's contextualize everything in the Philippines. Ano po ba yung mga kailangan natin gawin if ever ganun kalakas sa lindol ay mangyari dito? Yung magnitude 7.8 na lindol sa Nepal, nangyari na yan noong 1990. Okay. Central Luzon, tulad ng Baguio City at Cabanatuan, ganoon din ang Dagupan ay naapektuhan. So yung ganun kasing lakas ng mga lindol ay posible. Pero yung epekto sa iba't ibang syudad o mga bayan sa atin, hindi mo kailangan ng magnitude 7.8. Any earthquake na magnitude 7 ay posible nang makasira. At ang katumbas na pag-uga ng lupa noon, intensity 8. Ganun ang nangyari sa Nepal, ganun din ang nangyari sa 1990 Luzon earthquake sa Baguio, and even recently, yung sa Bohol earthquake noong 2013 at Negros earthquake noong 2012. So yung napansin natin sa Nepal, maraming mga bahay ang nasira. Babang mga bahay and mid-rise buildings. So hindi kailangan na meron kang matayog na building. Okay. In fact, may maling impression nga ang karamihan na kapag mataas masyado building, delikado na. Yung common notion. Common notion, mali yan. Kapag malapit sa epicentro ang mga bahay, mas mapapagalaw yung mga magagaang mga building. Okay. At ang magagaan, siyempre yung mga bababa, low-rise residential building, and mid-rise. Kasi yung napakataas, masyado nang mabigat yun. At kung tibay ang pag-uusapan, mahigpit ang ating National Building Code sa matataas na building. Sa low-rise or residential buildings, minsan, hindi humihingi ng permit at walang supervision ng mga civil engineers or architects ang mga residential buildings na pinapatayo. Ito yung tinatawag nating non-engineered building. Okay, nagkalat na po yan. Nagkalat na yan, mga informal settlement. Hindi lang sa Metro Manila, ganoon din naman yan sa probinsya. Yes. Ang problem lang sa Kamaynilaan at mga urban areas, concentrated. Yes. Ang mga bahay na marami, and marami ang hindi maayos ang pagkagawa. So sir, ang ibig sabihin lamang niya, yung mga high-rise buildings ngayon, monitored yan ng mga codes, di ba sir? Pero ang problem ngayon, yung mga informal settlers na nagtataasan lahat. So, sila yung pinaka-matatamaan talaga ng effects if ever magkaroon ng lindol. Kung ang pag-uusapan na lindol malapit, ang epicentro ay nasa paligid lang. Iba rin ang epekto kung ang lindol ay malayo. Ang epekto noon, gagalaw ang mas matataas na building, parang dinuduyan. Yes. Pero kung matibay yung mga yun, hindi sila dapat babagsak. Okay. So in the recent years, lumalabas ulit yung mga updates mula sa West Valley Fault na hinog na umano. So ano po ba yung kailangan gawin ng Metro Manila kasi ito yung dadaanan nito? Well, unang-una, unahin natin i-prevent na magtayo ng mga bahay at building on top of it. So, siguro week, magre-release tayo at magkakaroon tayo ng press launch ng bagong mapa or atlas ng West Valley Fault na kung saan kitang-kita kung saan mismo tumatahak ang fault ng ordinaryong tao. At bibigyan natin to sa LGU, pero ito yung nakalagay na sa ating website. Pangalawang kailangan gawin ay inspeksyonin lahat ng mga bahay at gusali. At ang pag-inspeksyon, hindi lang po dapat iasa sa ating mga building officials, baka makatulong ang mga engineers na private or mga estudyante para mag-inspect, lalong-lalo na ng mga residential buildings. At ang pwede ring tumulong ay yung may-ari mismo ng bahay. Hindi nila pong alamin kung maayos o mahina ang mga bahay nila kasi nagpalabas na po ang DOST PhilVox ng questionnaire, How Safe is My House? Na 12 tanong, bawat tanong patungkol sa tibay ng bahay o preparasyon para matibay ang bahay. At ang total score, 1 or 0 lang ang score ng bawat question. Ang total score pwedeng makapagbigay ng idea kung maayos o hindi ang bahay, kung babagsak o hindi. Alright. Kanina nga sir, nabanggit nyo kanina sa pre-interview na pwedeng magbigay ng assignment sa mga students para pakita yung mga emergency evacuation plans per house. Right? Tama, kasi binanggit ko yan at parati kong binabanggit, sana merong gumawa. Since nagbibigay naman tayo ng mga assignments sa mga estudyante from kinder to high school or even college, bakit hindi magbigay ng assignment ang DepEd or private schools na gagawa ng evacuation plan? Ang bawat estudyante together with the family, tatay, nanay, at ang mga kapatid,
ilalagay nila kung saan sa bahay sila magpapwesto habang lumilindol at pagkatapos saang open area sila mag-evacuate. Alright. And then isasubmit sa guro or teacher kung tama yun. Mapapabilis natin ang awareness. Pangalawa, syempre i-evaluate din nila kung matibay ang bahay nila. We have the questionnaire that they can use. Alright, yan. So, sana gawin natin yan sa mga schools and colleges natin. So, segue, sir, no, from Lindol, kamakailan lamang nagkaroon ng activity itong Mount Bulusan. So, ano po ba yung update dito, sir? Ang Mount Bulusan, isa sa mga aktibong volcano yan sa atin. At ang dahilan ng kanyang pagsabog recently at madalas ganito rin. Yung tubig kasi, nagaling sa ulan, at some point, pupunta yan sa ilalim, no? At aabutin niya yung mainit na parte ng bulkan at napapakuluan to. Yung usok na produce, pwedeng lumabas yan dahan-dahan. Alright. Pero kapag nababara, nagkakaroon ng pressure, sumasabog. Pa yan yung galing talaga na magma na umaakyat. Wala pang ganun senyales. Okay. So, 2 beses na sumabog ang Bulusan this May, May 1st at May 6. Kaya nakataas tayo sa alert level number 1 na nagsasabing may hydrothermal activity, may pagpapakulo ng tubig sa ilalim na pwede pang magdulot ng mga steam-generated explosion. Kaya ang mga publiko huwag papasok sa 4 na kilometro na permanent danger zone. Okay. Pero yung abo, pwedeng lumagpas doon. So dapat huwag nilang malanghap yung pinong abo, tatakpan yung kanilang mga mukha, yung ilong sa kabibig, ng mask, basang panyo o damit. Sir, could that also be one of the reasons kung sa Mount Mayon before, yung pagpasok ng tubig? Yung Mayon Volcano in 2013, nagkaroon ng explosion. Yes. May mga nadaling ang mountaineers. Yun yung dahilan din. Okay. Pero yung 2014 activity ng Mayon Volcano, merong magma na umakyat. So, iba na yun. Ito wala yung sa Ito Bulusan. wala. Okay. So, lalo na yung location nitong bulkan na to, nasa east part siya ng Pilipinas na laging dinadaanan ng mga bagyo. So, talagang kailangan maghanda na lang yung Kailangan maghanda. So, kung dadaanan naman ng bagyo o malakas na ulan, babantayan nila yung posibilidad ng lahar. Alright. Thank you so much, sir, for your time. Yan, napag-usapan. Kailangan paghahanda na gawin natin if ever magkaroon ng isang malakas na lindol sa Pilipinas at gayon na rin sa Bulusan. Muli nakasama natin mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, walang iba kundi si Director Renato Solidum. Thank you so much. Maraming salamat. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.